Oh, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Tatak Trending PH. So meron na itong pamagat na kakapasok lang Supreme Court binaliktad ang desisyon. VP Sara Duterte na iyak tuloy ang impeachment. So yan yung panonorin natin ngayon, bibigyan natin ng reaction, and then kayo na lang din bahalang humusga, no? So, kung ano yung nasa loob ng video to. So, again, ang video to is mula kay Tatak Trending Page. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, courtesy na rin sa House of Representatives or sa Senate of the Philippines kung saan ng video to, ano? Kasi hindi ko pa naman to napanood talaga. So, again, bago natin simulan, Tatak Trending Page, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa, simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, pabagat ng video ito, kakapasok lang Supreme Court binaliktad ang desisyon, VP Sara Duterte na iyak tuloy ang impeachment. So, Tatak Trending, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Petition from Mandamus asking the Supreme Court to direct the members of Start zero, not that. filed a petition from Mandamus asking the Supreme Court to direct the members of the Senate to immediately constitute themselves as an impeachment court to try the impeachment charges against Vice President Sara Duterte. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Supreme Court nagsalita na patungkol sa pag-reverse ng impeachment case ni VP Sara Duterte. VP Sara Duterte nagulat at naiyak sa biglaang desisyon ng SC. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagbigay ng update ang Kongreso. Ayon rito, sa ilalim ng itinatag na legal na doktrina, maaaring baligtarin ng Korte Suprema ang sarili nitong desisyon kapag may ipinakilalang bago at nakakahimok na impormasyon, alinman sa anyo ng bagong tuklas na ebidensya o mga legal na batayan na hindi gaanong isinaalang-alang. Noong ika-25 ng Hulyo taong 2025, bumoto ang Korte Suprema ng 13-0 upang ibasura ang reklamo ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte bilang labag sa konstitusyon. Sabi ng ruling, nilabag Nakakainis lang talaga par kung iisipin mo. Like, ewan ko kung sobrang selan ba nila na anuhin yung paglabag ng Constitution. So yung pagnanakaw ba ng pondo ng pera ng taong bayan, hindi ba yun paglabag sa Constitution? Diba? Hindi ba yun unconstitutional? Kasi dapat timbangin din nila, no? Kasi hindi lang naman yan intriga-intriga na gaya ng ginagawa ng mga DDS na, halimbawa ganyan, meron tayong bangag na presidente, something like that. 'Di ba? Intriga lang. 'Di ba? Walang mga katotohanan, walang evidence, ganun. 'Di ba? Samantalang itong impeachment na to, sobrang daming ebidensya. Pero yun nga, mas madadali pa siya. 'Di ba? I mean, dadaliin pa nila sa word na unconstitutional yung paghain ng whatsoever case na yan. 'Di ba dapat timbangin din nila na ano ba tong mga binibintang dito? Kasi di rin biro yan, ha. Big fish din yung nakasalalay dyan. Grabe. ng Kamara ang one-year bar rule at pinagkakaitan si Duterte ng due process epektibong pinahinto ang paglilitis sa Senado, samantala napagdesisyon naman ng Senado na i-archive ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Tapos parang nakakahiya naman na due process yung ginagamit nila ngayon. Samantalang nung war on drugs nila, sobrang dami, libo-libo yung hindi nabigyan ng due process. Nakakatawa lang talaga. Kung sino ba yung tao, 'di ba, na walang paki sa due process nung time nila, sila pa ngayon yung gustong-gusto ng due process. Ay, nako. Buhay pa rin ang impeachment complaint laban kay Vice Pres Sara Duterte kahit pa in-archive ito ng Senado. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, sinabi naman niya na it will be revived if the Supreme Court will reverse its decision. Narito at panuurin ang buong impormasyon. So yung nga po, It will revive, di ba? Kaya naman kita nyo naman sila Marcoleta, yung mga senador sa ng mga Duterte. Inaano talaga nila, binibilisan talaga nila. Oh, ito na, nag-decide na yung Supreme Court. Di ba? Gusto nilang ibasura agad. Yun na lang yung parang last hope nila eh. Di ba? Yun na lang yung pinanghahawakan nila. Siguro, may katotohanan to. Di ba? Yung mga binibintihan kay BP Sara. Kaya doon na lang sila nakahawak. Di ba? Na maibasura yung impeachment na yan. Takot din silang harapin eh. yung nangyaring botohan kagabi sa Senado, lumabas nga po na archived yung impeachment against the Vice President. Do you think it was reasonable for them na although hindi naman dismissed yung ginamit na term but archived, still may mga nagsasabi po na it is considered dead na po. So para po sa inyo, pag sinabing archived, patay na nga po ba talaga ang impeachment against the Vice President sa Senado?
Maraming salamat. Sa amin pong paniniwala, hindi pa po tapos ang laban. Tayo po ay patuloy pa rin na umaasa na mabibigyan ng due process. Ang hindi lamang po, dahil ang na-deny po ng due process dito ay ang taong bayan. Kaya tayo po ay umaasa na ito po ay pakikinggan tayo, lalong-lalo na po yung motion for reconsideration na amin pong inihain sa Korte Suprema. Well, when I was watching actually what was being discussed and debated on yesterday, it came not as a surprise para po sa akin, considering the political alignments in the Senate. Tama. Political but alignment. It was there was a revelation, no? To some degree, Tapos sila pa yung may lakas ng loob, di ba? Na mag-iiyak kung pinupolitika daw sila. Kita nyo naman, di ba? Yung issue kay VP Sara. Do you think yung pagkampi nyo kay VP Sara hindi pa mumulitika yung tawag dyan? Do you think yung pagpapadismiss nyo sa impeachment na yan, hindi pa mumulitika yan? Di ba? Kung tutuusin, pare-parehas lang naman kayo dyan eh. Namumulitika. Tsaka malamang, mapupolitika talaga kayo. Kasi nasa politika kayo. Alam nga namang tiktikin kayo, aswangin kayo. 'Di ba? Nunuin kayo. Alam nga namang maengkanto kayo. 'Di ba? Hindi mapupolitika talaga kayo kasi nasa politika kayo eh. 'Di ba? Tsaka kung ayaw nyo ng mga issue talaga, iwasan nyo. Gayahin nyo sila, no? Sila Vico Soto. Kung may issue man si Vico Soto, parang inggit-inggit na lang. Pero yung mga issue talaga, wala talaga. 'Di ba? Hindi siya ganong napapaso sa issue. Tapos sasabihin na namang madidiso. Hindi, frontline kasi si VP Sara. Ayun, sa sobrang, frontrunner niya, pinoprotektahan na siya. Diba? Kaya nga, minsan, na pagtanto ko rin na parang, oo nga, no, totoo pala talaga na walang pangil yung batas dito sa bansa natin. Though meron man pero hindi siya ganun ka talim, 'di ba? Hindi siya ganun katalim para sa mga big fish, 'di ba? Sa mga maimpluwensyang tao. Kita niyo naman yung time ni FPRD, yung issue kay Atong Ang. Ano na bang update ngayon kay Atong Ang? 'Di ba? Yung issue kay Kibuloy. Parang ngayon lang ata na na actionan eh. 'Di ba? Kung tutuusin nga, yung administrasyon ngayon, sobrang dami ng big fish na 'di ba? Biruin nyo, si Atong Ang, sila Teves, sino pa yon? 'Di ba? Kibuloy, FPRD, VP Sara. 'Di ba? Sobrang daming napanagot. Unlike dati, yung war on drugs, mga mahihirap lang yung napupuntirya. Tapos malaman-laman natin, may mga Poncio Pilatong Michael Yang pa pala. 'Di ba? Na napabalita din. Ewan ko lang kung totoo na mga drug lords or whatsoever daw. 'Di ba? Can you imagine that? Tuloy. very disappointing kung ako tatanungin mo. At the same time, may revelation. Because remember, the motion to archive is actually the product of an amendment to the original motion which was to dismiss. So if you look at the pattern, even previously when they already had the initial discussion about whether or not Senate would continue on with impeachment proceedings, meron na pong intention really to dismiss the case. Tama, so tama, it tama. was, to me, there's some sort of a revelation because they acted it on a very, very swift action. Considering the fact that there is no final judicial conclusion as to whether or not the impeachment proceeding will pursue because there's already the MR filed by our prosecutor. So wala pa talagang dismissal yan. So ako yun ang nakikita ko doon. It was expected, but it also revealed the intention Tama. that the impeachment complaints would be probably shelved off, and the clamor for accountability is the victim of these actions that we have seen yesterday the Senate. So, sir, since it was already archived, and assuming that the Supreme Court will grant or will reverse its ruling through the motion for reconsideration, do you think the Senate will follow? Or kumbaga, ibubuhayin po ba nila ulit yung impeachment since archived na po siya? Well, I would hope so. Dahil unang-una, the premise by which the Tsaka yun nga, dapat naman talaga siyang buhayin. Well, sabihin na natin magtagumpay. 'Di ba? Magtagumpay yung ngayon.
yung kampo nila BP Sara kasi yun nga parang kinampihan din ng ng Supreme Court. I think mabubuhay pa naman yan, and then for sure or sana lang yung mga nangunguna sa impeachment na yan mas anuhin talaga nila, i-secure talaga nila na hindi sila mabutasan kahit ilang senador pa yan, 'di ba? Ilang Duterte block pa yan, 'di ba? So sana maging mas handa sila kasi yun nga, ito ngayon nabutasan sila sa isang maliit lang na bagay, yung 1-year bar rule lang, 'di ba? Yung unconstitutional daw. Nakakatawa lang talaga dito. Grabe, goodbye 125 million, goodbye lagpas kalahating million, 'di ba? Goodbye na lang yun, thank you na. Wala eh. Iba yung iba talaga yung kapit ng 'di ba? Ng kilalang politiko or may impluwensyang politiko. Eh dito mo rin talaga mapagtanto na kaya pala marami ding sakim talaga sa kapangyarihan kasi some kind ka na din untouchable, ganun, 'di ba? Like men, puprotektahan ka pa mismo ng mga senador na supposed to be yung side nila nasa bansa lang. Ganun, 'di ba? Decision of the Senate na to archive yung impeachment complaint is born out from the argument that the Supreme Court has made its unanimous decision on the matter. So if ever, at saka sinabi naman ng mga ibang senador doon na meron mang instances na although unanimous yung decision ng Supreme Court, na-reverse naman din nila. So if there's a chance, for example, if that happens in this particular case, that the Supreme Court would have a reversal of decision from the prior decision that they had made so far as the impeachment complaint, I would hope that the Senate would also act on it and revive the discussion on the impeachment and convene again as an impeachment court because that's the logic behind their argument. So dapat buhayin nila yan. That's why sinabi Tsaka syempre kapag mapatunayan nila yan, dapat mapanagot din, 'di ba? Yung Supreme Court kasi parang nagkaroon ng little delay na dapat pagpaliwanagin din sila paano nangyari to? Bakit nung una sobrang dami yung against tapos ngayon papabor na kayo? 'Di ba? Kayo ba guys, agree ba kayo doon na may accountability din or dapat may pananagutan din yung SC doon? 'Di ba? Kasi parang pinapakaba tayo sa mga ganitong sitwasyon 'di ba? Mga ganitong desisyon, mga ganitong resulta. Na parang what the heck? ni Kong Joel, Chairman Joel, na hindi pa tapos ang laban kasi may MR pa naman. And they can already go back and then discuss about the impeachment or convene again as an impeachment court should Supreme Court reverse their decision. Pero ang sa akin, ang fear ko dyan is would that also be subject for votation again? Because they have Ganun acted talaga. on a motion to archive. So naturally, you cannot just simply retrieve it unilaterally. So the issue now is if there's going to be another debate whether to retrieve it or not, given, for example, assuming that Supreme Court will reverse its decision. Okay. You've mentioned about the votation, sir. Kung titingnan yung numbers last night, pretty obvious na you've mentioned about the political alignments nga po among Yun. the senators. Pero sa tingin po ba ninyo kung sakaling i-reverse nga po yung ruling, buhayin yung impeachment, pinakinggan po yung side po ninyo, nakapag-present po kayo ng mga ebidensya, same pa rin po kaya yung magiging resulta ng botohan since sabi nyo nga po parang may political alignments na. Although, hindi pa naman Well, tayo naman, sad to say, medyo, yun nga, we as a taong bayan, kinakabahan talaga tayo at the same time na parang, medyo wala talaga tayong laban dito kung votes ng mga senador yung votes ng mga senador yung kailangan kasi parang lugi talaga. Ang sa atin lang naman dito, gusto nating makita si BP Sara pa kung paano niya ipagtanggol yung sarili niya. 'Di ba? Kung paano niya ipaliwanag kung masasatisfy niya ba tayo. 'Di ba? Sasabihin nila gawa-gawa lang ng admin yung mga pinaratang sa kanya. Ipakita niya. 'Di ba? I-satisfy niya tayo sa part na yon na totoo yung mga hinala nila. 'Di ba? Yan lang naman yung gusto natin eh. Hindi yung parang ayan na, sinaing na yung yung impeachment tapos biglang ipapadismiss. 'Di ba like, yun? Anong trip yun? 'Di ba? Anong trip yun? Tuloy. wala talaga yung trial proper and it's still kumbaga parang preempt pa. Pero posible ba magbago yung ganung resulta ng pagboto?
ako yun lang naman talaga yung inaasam natin, no, ang taong bayan, na marinig yung mga allegations, mapagbigyan ang Vice Presidente ng pagkakataon depensahan ng kanyang sarili. Tama. Wala pa ho tayo doon sa merits ng complaints. Ang pinag-uusapan pa dito is yung procedural and technicalities nga eh. That's why, for me, personally, I would say these are all distractions kasi nawawala tayo dun sa real issue which is the clamor for public accountability. Tama. Kung na-open na po yan at yung magkabilang panig, andito po yung isa sa ating prosecution team, magkaroon po ng ebidensya, mapresent ang ebidensya. Ako, ang aking paniwala po ay wala namang, no decision really is cast on stones. Anything can change. Tama. Even the Supreme Court has changed its decision many times over at sinabi naman yun ng ating kagalang-galang na senador. So ako naniniwala ko if the impeachment court continues on and allow both panels, the defense and the prosecution to present their evidences, their witnesses, there's going to be probably, I hope, and I'm sure of it, that some of these senators who are really limited to only focusing on the technicalities must also see the bigger picture, which is accountability. Tama. So, yun lang naman. So, kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Tata Trending PH. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, our YouTube channel, Filipino Essay. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, courtesy na rin sa House of Representative, And then, yun nga, nag-gets ko rin yung point dito ni, Sir Congressman na, yun nga, accountability talaga. Kasi yun nga, alam naman natin na medyo tagilid talaga tayo sa laban na to versus Vice President. Kasi parang gulayat siya ngayon eh. Hindi siya gulayat in a way na parang magandang paggagulayat ha. Nakakainis na gulayat ba kasi protektodo ng mga senador anak ng na yan. 'Di ba? So parang yun nga, na-abuse yung power of the Senate, di ba, ng mga senador kasi sipin nyo ba naman, binoto sila ng sangkatauhan, or sige, sabihin na natin na hindi naman lahat ng Pilipino bumoto sa kanila, pero simula nung araw nananalo sila. Yung loyalty talaga dapat nila sa taong bayan, di ba? Yan yung nakakainis sa bansa natin eh, kasi ang loyalty ng mga politicians is nasa kung sino yung kapanalig nila. 'Di ba? Yan yung isa sa nakakalungkot talaga sa bansa natin. And then yun nga, yung impeachment na yan na parang nag-archive or whatsoever, ayan, kung ano ng update niyan ngayon, 'di ba? Is parang makikita nyo talaga na hindi talaga ganun katalim, 'di ba? Yung hustisya, yung batas or whatsoever dito sa bansa natin kapag yung mga mayayaman na, 'di ba? Yung mga mayayaman na yung involved or yung mga maimpluwensya na yung involved. Which is kita nyo naman 'yan. From Feb up until now, wala pa rin talaga. 'Di ba? So in short, dito sa bansa natin, kung maimpluwensya ka, malakas yung kapit mo. Kahit magnakaw ka pa, baka nga kahit gumanyan ka pa, 'di ba? Maho-hold ka talaga or masisave ka talaga. Though yun nga, yung sa issue kay Atong Ang, hindi naman natin sinasabi na totoo talaga yun. Pero if ever totoo yun ba, kita nyo naman, di ba, na since malapit sila kay FPRRD, di ba, if ever totoo lang kasi under investigation pa naman yun. Since malapit sila kay FPRRD that time, di ba, isipin nyo na lang na kahit ganyanan, wala talaga. Sobrang hirap mapanagot kapag ka mayaman ka, maimpluwensya ka, 'di ba? Politician ka na maimpluwensya. Kaya nga tayo, magpasalamat talaga tayo na na may mga critics, 'di ba? May minority, 'di ba? May mga nagko-correct ba? May mga namumuliti ka. Kasi in that way, nako-correct kasi yung mga pinaggagawa nila eh, or nai-expose sila ba? Alam naman natin na magkabilang panig, may mga baho talaga, 'di ba? So sige na, gawin niyo na yung yung mga ungkatan niyo ng baho diyan. Kasi ang magbe-benefit naman ng facts is yung taong bayan eh. 'Di ba? Kaya nga ako, yung mga DDS, the way na parang sasabihin nila na 125 million lang naman kay BP Sara, yung iba diyan billion. 'Di ba? So parang
kinokorek nila yung mali gamit ang mali. Which is mali. Di ba? Hindi mo pwedeng itama yung isang mali gamit ang mali, pare. Ngayon, kung nahuli si BP Sara, 'di ba, na yun nga may problema sa budget niya or sa pera ng Office of the Vice President, kailangan niya yung panagutan. Yung mga pinagsasabi niyo naman na bilyon-bilyon yung ibang politician dyan, intriga pa naman yan eh. 'Di ba? Patunayan niyo rin yan. Ikaso niyo yan. Ilaban niyo yan. Hindi yung puro lang din kayo pang-iintriga nang wala talaga kayong ipinapakita. Sinabi lang, meron yan, billion yan. Diba? Nakakainis lang talaga. Wala talagang, mahirap bigyan ng or pag-anuhin yung mga politician kung usapang accountability. Kasi yun nga, poprotektahan sila mismo ng Yan yung sinasabi ko sa inyo, nung election pa lang, the way na tumakbo, ang way of pangangampanya, hindi natin hahayaan, 'di ba? Na si BP ma-impeach like anak ng toko, tatakbo kang senador para lang hindi ma-impeach. My God, kita niyo naman. Ay, nako. So anyways, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Tatak Trending PH. Supportahan niyo yan. Tapos syempre, Pilipinoises, don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Pilipinoises out.